gabi po sa inyong lahat. Yes, good evening everyone. Yes, medyo pasensya po pala, no? Oo, Kasi- late tayo ngayong gabi. Yes. Late po kami ngayong gabi kasi po si Kuya Caleb ay may inattendan na singing contest. Mic check ka nga, mic check. Medyo malat po Yan. tayo ngayon. Pero kahit po medyo late kami ngayong gabi, sure ko naman mas maganda at magandang Maganda ang maganda topic. ang topic namin ngayong Yes, gabi. o nga po pala, before we start, yung topic nga po pala namin na to ay nirefer po ni Ma'am Christine, isa po sa mga Yes. avid fan po namin na nanonood ng Up Top, Down Low. Kaya maraming salamat po, Miss Christine, sa pag-refer po or pag-recommend. Suggest. Yes. Yes, thank you, Miss Christine. So, bakit nga ba tayo? Kaya ganito po yung itsura namin yun. May kinalaman to din sa ano natin. Ay, saan ba to? Saan ba galing to? Bakit ganito yung kulay ng mga damit natin ngayon? Pero anyway, so kumusta ka naman? Well, ayun, kuya, sobrang busy sa trabaho. Kakatapos lang ng aking class. May klase pa kayo? This last week lang natapos. So, Okay. Kala ko bakasyon na eh. well, I'm proud to say po na nakakuha ko ng top 3 sa best thesis yung group namin. Wow. Overall. Iba naman palang Carlito. Pero 4 lang kami. Hindi. Pero overall na marketing po yun. Overall na marketing po. Okay. Pero ayun, kuya, ikaw naman, kamusta ka naman? Okay naman ako. Actually ngayon may maraming pinagkakabalaan. Pero I mean, Bukod yan sa pagkanta mo. sorry na. Malat tayo ngayon. Well, anyway, yun. Sana po lahat po pala ng mga bumabiyahe ngayon, sana po ay ligtas kayong makauwi sa inyong Yes. mga tahanan at mga pupuntahan. Sana rin po, please share our live tonight para mas marami po makapanood. At sana rin po, gusto namin ng masarap na ulam ngayon. Yes, sana masarap ang inyong ulam at sana po mag-enjoy kayo sa aming topic for tonight. Yes, and please send stars. Yes, huwag niyo pong kakalimutan yan yun. yung ano namin. Gusto namin yung mga star na yan eh. Anyway, so, Pang-ulam natin mamaya yun. oo. Pang-ulam namin mamaya yun. Okay, so anyway, let's start. Alright, guys, I am Charles Leon. And I'm Caleb Alvarez. And this is Up Top. Down Low. Where we talk about what's up, top, hot, new, and trendy today. And down low on the chillest conversations happening now in our society. Yes, we also talk about love, sex. Relationship and current happening. Yes, yun. Give it. Hey. Ay, sorry po. Pero Kuya Caleb, Oh. before we start dun sa ating topic, gusto ko lang muna sanang magpasalamat sa ating Yes. sponsor, ang Hesenea Aesthetic. Yan. Yes. It's an aesthetic clinic para po sa aming Sa the aming skin. Yes, ma'am. Yan. Siya Aesthetic po na mukha. nag-aalaga sa ating skin. At kuya, saan mo ba pwedeng makita ang Hesenea clinic na yan? Meron silang branch sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong at Yes, at sa NS Morato sa Quezon City. Amoranto. Okay. NS Amoranto. Sorry, Yeah. nasa Morato pa rin kasi yung isip ko. Anyways. At yes, of course, oo nga po pala, gusto ko rin po pala sanang i-plug at i-promote ang acting workshop ni Direk. Yes. Babalik na po ang summer acting workshop. Anyway, kasi summer naman ngayon sa mga Yes, kung tutuusin. summer acting workshop ng ating Direk Rodel Mercado. It's gonna be on June 28 hanggang July 27. Yes. 10 sessions. Every Saturday and Sunday po yan, only 6 hours per session. Sabi nga po ni Kuya Caleb, 10 sessions po yung magaganap. And for more further details, pwede niyo po Yes. kaming i-message para po malaman ang iba pang mga detalye. Opo. At eto naman, sa Sunday ito, excited ka na ba, Carlito? Yes, nagpe-prepare na ako mentally. Kasi on Sunday, ito na ating Catwalk Philippines 2025. The Yes. Grand Catwalk. Ito na yung pinaka-hinihintay ng lahat after those many months. Oo, ilang buwan din yun na talagang Yes. nagtakagisa ng ating mga kandidato. It's gonna be Mm. at SM Skydome sa North Yes. EDSA. Sa North EDSA Skydome po sa SM North. Yes, sana makanood din po kayo for ticket sales or tickets. Please message din our Yes, aming page po kung gusto niyo page. pong mag-avail ng mga tickets. And ayun nga, kuya. nandun tayo.
Yes, kami po ay magpa-podcast. Ay, mag-host po doon. Kami rin po ang host ng Katok Philippines 2025 with Miss Angela Ocol. At balita ko meron daw meron daw performer. Yes, may performers tayo, ang Cloud7. Wow, Cloud7. Ayun ba yung kapatid ng Cloud9? Joke lang. Okay, si Cloud7, ano ba, alam mo ba yung genre ng Cloud7? Alam ko, balita ko, medyo malakas daw yung dating. Parang P-pop din, P-pop. P-pop. Parang sa SB19. Okay. Shoutout sa mga taga-SB. SB19, grabing concert yung nakaraan. Anyway. Sa Bukawi. Grabe. Yun. Okay. Ano bang topic natin for tonight? Ano pag-uusapan natin ngayon, Carlito? Kasi parang ito yung mga issue na hinaharap natin ngayon di ba? In our generation. Di ba? Generation? Yes, in our generation. Ito yung mga talagang hinaharap na problema, o hindi naman, una natin sabihin problema, pero dilema ng aking mga kaedad-edaran. Di ba? Ng kaedad-edaran nating dalawa. Diba? Well, ako yun, no? Dahil talaga namang, ewan ko ba, mga kabataan ngayon, aligaga sa mga ganitong bagay, pero ano nga ba ang ating pag-uusapan? Ang ating pag-uusapan ngayon, kuya, ay ang the ultimate dating dilemma. Yun. Ano nga ba yung mga dilemma at isa ka pa ikipag-date? Ikaw? Aba, marami. Namimili ako kung ano ba Kung short hair ba, mahaba buhok. Ayun yung mga dilemma ko Ikaw ba? Yung dilemma mo? Kung chinita ba, chinita, morena. Ay, ako. So, morena siya. Ano ba? Siguro dating dilemma is yung feeling ko sa akin yung mga panggastos kapag nag-date. Kung saan mo dadalhin, saan kayo kakain. Yan, yung appreciate niya, ganun. Mga dilemma natin dyan. Pero guys meron ba kayong mga dating dilemma na hinarap noon? Nung mga araw na may ka-date kayo o bago-bago pa lang kayo nung mga karelasyon nyo noon? Oo. Comment down below Yan. kung ano yung mga dilemma nyo, lalo na pag nakikipag-date. Okay, Carlito, sige. Okay. Ito, pag-usapan natin yung pinakaunang dilemma. Okay. Tignan natin kung naharap mo na ba siya o naharap ko na ba siya or siguro pag-usapan na lang natin siya theoretically. Okay. Sige. Diba? Go! Ayan, ang pinakaunang dilemma po natin for tonight ay ang rich versus emotionally available. Rich? As mayaman? Okay, rich or emotionally available. Okay, ikaw. Ikaw muna. Okay. Ito po, part po ito ng dilemma. Pero para sa akin, emotionally available. Ang gusto mo sa magiging ka-date mo? Oo. Kasi before, may na-experience rin naman akong magkaroon ng parang ka-date na, sabihin na natin may pera. Pero, well, hindi ko naman na-testing kung lagi siyang emotionally available. Pero sa akin kasi, mas okay sa akin yung na-express ko yung sarili ko, nakakapag-communicate kami freely with each other, maayos yung communication para doon sa relationship namin. Kasi minsan, pag rich, di ba, hindi ko alam kung may mga kilala kayong may jowa na mas mayaman sa kanila yung isa, tapos lagi silang dinadala kung saan-saan. Parang may power play doon no? For me, Meron. Probably. Kuwari, lagi kayong nasa Singapore, lagi kayong nasa beach. Feeling ko yung iba rito may kilalang ganun, pero di ko lang alam. Joke lang, pero ikaw, kuya. Totoo naman yun, kasi never kasi ako nagpag-date sa someone na mas mayaman sa akin Never ko pa lang, hindi naman sa ako nagpag-date I mean, never ko pa na-try. Never mo pa na-try? Never ko pa na-try talagang tayo medyo, sakto-saktuhan lang, ganyan. Ibig sabihin, wala pang pumapasok na crazy rich Asian. Wala bang ganun? Wala naman. Wala bang Sana crazy meron, rich kasi Asian? na pong available dyan. Diba? Yung emotionally, paano mo ba sabihin emotionally available? Yung tanong ko. Siguro emotionally available in terms of lagi siyang available na makapag-usap. Yung parang
lagi siyang open ears to communicate, So, ganyan. communication. Oo. Ganun ba Yung yun? kung yung na-express niya yung sarili niya ng maayos. Ayan. Ato, sabihin na natin ayon sa Google, being emotionally available means being open, present, Okay. and fully engaged in a relationship. Sharing Okay. feelings, listening actively, and creating a sense of safety and trust. Okay. So, parang you're into it. Ganon. Mm. Okay. Ako yun din. Tama. Oo, emotional available. Kasi ako, dati siguro, I value yung mga pinupuntahang lugar, ganyan. Pero right now kasi, ang gusto ko na, yung kahit dyan lang kaila kayong quick or whatnot, pero, alam mo yun, may connected kayo. Yes. Kung ano yung mga ginagawa niya sa buong araw, sinaramdaman niya, mas gusto ko yun. Kasi ang hirap nga naman nung meron kang ka-date, tapos Oo. hindi kayo nagkakaintindihan, di ba? Kumbaga, sinasabi mo na you value deep connections, no? Oo. Yun talaga. Kasi iba rin yung ganun, no? Yung parang naiintindihan ka niya lagi, naiintindihan mo siya lagi. Oo. Hindi yung, sige, daan na lang natin yan sa shopping, daan na lang natin yan sa Kasi pag paggala. ganun, parang Di ba? masaya yun. Well, of course, yes. Masaya Kung may yun. pera ka, masaya yun, di ba? Pero kasi parang sa akin, hindi na ako masyado sa mga bagay-bagay. Oo, sa mga material things. Well, for me, siguro it's a matter of content versus happiness. Okay. Diba? Okay, contentment. Contentment versus happiness, di ba? Hmm. Parang, para sa akin, mas makokontento ako sa emotionally available. Mas pipiliin ko yung contentment kesa sa sayang makukuha ko dun sa, sabihin na natin, medyo rich or may kaya na tao. Okay. Di So, ba? okay. So, ayaw po namin ng material things. Wow. Opo. Pero, syempre, kung magbibigay naman po kayo ng stars, bakit hindi, Bakit di hindi? ba? Well, anyways, Okay, tignan muna natin ang Mga mga comment nag-comment natin. for tonight. Ayun. Ayan, sabi ni Kuya Peter, good evening. Good evening po sa'yo, Kuya Peter. Yes. Yes. Good evening. At sabi rin ng aking tatay, good evening mga idols. Good Hello, evening, Tito. idols. Good evening. Good evening rin sa aking mother. Hi, Good evening, ma. Ayan, good evening daw, Charles and Caleb. And sabi rin ni Sir Vito Santos, hi po. Hello po. Hello po. Hello po, Sir Vito. At sabi rin ni Mami Ray, hi mga anak. Hi, Mami Ray. Hello, Mami Ray. Kumusta Magandang na? gabi po. At ito na. Nag-comment na ang isa sa ating mga pinaka-paboritong avid viewer. Hi, Ma'am Christine. Kumusta ka, Ma'am Christine? Anong comment mo? Mahaba-haba to. Ma'am Sige, Christine, go. pasensya na po kayo sa delay for tonight, pero babasahin ko na po ang inyong comment. Sabi ni Ma'am Christine, feeling ko kasi ang pera kayang i-workout naman. Tama naman. Yes. Mas may malaking chance magtagal, I think, if emotionally available ang partner. Napanood nyo yung When Life Gives You Tangerine? Parang ganun. Napanood Actually, alam mo, gusto kong panoorin ng mga nakaraan yun. Kasi sinabi sa akin, parang iiyak ka daw ng malala. Yung mga nakaraan, sabi ko, ayoko ba daw? Sa bahay, may mga nanonood, pero wala kasi talaga akong oras para, alam mo. Para manood. Ayun nga, wala naman akong oras para manood. Pero alam mo, Ma'am Christine, sisiguraduhin po namin na papanoorin namin yung sa yung- Netflix na, di ba? Oo, Tama ba? pag nakapagbayad na po kami ng subscription. Oy, kapabayad ko ng subscription, ha? Ako Kapabayad ko lang. medyo gupit pa ako, hindi pa ako nakapagbayad ng subscription eh. Pero sabi rin ng aking kapatid, good evening, Nika. Hi, Hi, Nika. Nika. Hi, Nika. At sabi rin naman ni Kuya Peter, gusto ko yung emotionally available. Marunong makaintindi. Na wala akong oras sa kanya. Kaya parang mas gusto ko pala yung rich na lang. Yung pala Kasi yun, ako na lang pala yung magiging emotionally available. Pwede rin naman yan, di ba? Give and take, sabi, di ba? Pero alam mo, Kuya bahala ka Peter, dyan, Pedro. ang masasabi ko lang sa'yo, Kuya Peter, tumingin-tingin ka lang sa paligid, for sure meron dyan. Baka may mga idol ka dyan na makita, makausap. Anyways, sabi naman ni Ma'am Christine, masaya ako today. Okay lang na late kayo. Got hired in DepEd. Wow! Congrats! Congrats, Ma'am Christine. Congrats po, Ma'am Christine. Oh, parang may magsisend ng stars, Ma'am. Oo nga. Hindi na siya unemployed.
Joke lang, Ma'am Joke lang po, Christine. Ma'am Christine. And sana po sa mga bagong estudyante yung tuturuan ay sana po mag-enjoy po sila Yes. sa panibagong chapter. At syempre kayo rin po, no? At sana matuto. Sana Diba? matuto ng magaganda Matuto. at mabubuting pangaral. Oo, yan. Yes. Okay, ang susunod natin na dilemma for tonight ay ang hot versus smart. Ah, Ako hulaan ko yung sa'yo. ano? Mas pipiliin mo yung hot eh. Alam mo kung bakit? Bakit? Smart ka na eh. Parang ikaw si Kuya Peter. Ah, ganon. Di ba? Pero hindi naman sa pinangungunahan kita, pero ikaw, Kuya, ano ba yung mas pipiliin? Mas gusto ko yung hot. Sorry na. Sabi na eh. Hindi kasi, Sabi na eh. Okay. ewan ko, kasi alam mo yun, may certain akong, di ba, may certain akong gusto sa ano eh. Mm. Hinahanap sa babae. Gusto ko talaga yung morena, yung, alam mo yun, Mm. sa akin, gusto ko yung hot. Hot, parang si Shuvi, no? Sino yun? Sa BBB. Okay, hindi ako nanood ng PBB, Okay. sorry. Si Shuvi kasi Shuvi. yung morena eh. Morena si Shuvi. Maganda. Maganda, hot si Shuvi. Oo, may search natin yan. Hindi, kasi okay, bakit hot? Okay, bakit hot? Tama ka doon. Kasi kung smart, I mean, sige, smart na tayo eh. Gagawin natin, parehas tayong matalino, Oo, di so ba? parang feeling ko, mas magkakaroon ka ng maraming arguments. Di ba? Ay, pag nag-aaway sila, theoretically, Alam mo, parang, siguro, ayoko naman din nung ibig sabihin, pag hot, wala masyadong arguments kasi hot lang siya, hot. gano'n. O hindi may mga tao na hot pero ano din. Hot and smart. Hot and smart. Oo. Siguro, gano'n na lang. Hot and smart po. Okay, Pipiliin ko. ayun na bibiliin mo. Pero medyo may bigat doon. Bawal daw parehas, ha? Bawal daw parehas. Hindi hot. Okay, Sige. hot. Okay, Dami gets niyong naman. Hot. Dami yung alam. Hindi hot. Kasi nga, di ba? Mas gusto ko yung hot eh. Para dun sa mga, Ano? cold summer nights, no? Ah. Para dun sa mga cold summer nights, pipiliin po ni Kuya Kaya Caleb alam mo, ay pag hot. hot ang isang tao, somehow smart na rin yun. Okay. For some reason, I don't know why. Kasi, well, I've had relationships before na hot yung partner ko. Hindi na nag-work certain things, maraming bagay. Pero, hindi nag-work, pero hot. Hot siya, no? Tsaka hindi naman siya stupid though. Okay, gets naman. Ewan ko, kasi, okay. Alam mo yun, kapag yung girlfriend mo hot, iba eh. Sorry, hindi ko maano eh. Diba? Okay, iba talaga, di ba? Pag naglalakad kayo, di ba? Pag magkasama kayo, alam mo yun? Iba. Iba. Okay. Oo. O ikaw? Iba. But para sa akin, alam mo, meron kasi akong tito sa Bulacan or sa mother side ko. Well, hindi siya sa Bulacan, pero sa mother side ko na lagi niyang sinasabi sa akin na mas pipiliin ko raw yung ano. Wala siya sa choice eh. Ano? Yung mabait. Okay. Kasi minaalang ako sa TikTok. Oo nga. Kaya tawanan mo yung choice ko eh. Hindi kasi yung sa TikTok, ano yung itsura ng jowa mo? Mabait. Sabi nung nagkatanong, ano yung itsura? Mabait nga. Well, yung sinasabi niya kasi, laging tumatak sa akin. Kasi tama naman kasi yung pino-point out niya. Mabait. Well, sabihin na natin, medyo nandun sa smart side, pero gusto ko rin yung mabait. Smart na mabait. Wait lang, okay? Kasi, ang ina-explain niya sa akin lagi nun, ang lagi niya pinapaalala sa amin nung pinsan ko is, ayun nga, yung looks lumilipas eh. Okay. Yung hotness ng isang tao lumilipas. Sabihin na natin, let's say 20 years ganyan, nag-fade din. Pero yung pag lagi kang iintindihan, lagi kang napapakasamahan, yung okay kayo lagi o hindi masyadong malala yung away nyo, parang mas pipiliin mo yun. Well, yung okay. yung contentment versus happiness. Get ko naman yun. Pero siguro, para sa akin, kung dun sa choice, smart. Kasi yung tipo ko po talaga yung mga chinitang nakasalamin eh. Malay mo, di ba? Yung mga nakasalamin na chinita. Dapat talaga nakasalamin ganun. Oo. Okay.
Medyo. Stereotype kasi pag nakasalamin, kailangan matalino agad. Malay mo, malabo lang talaga yung mata, di ba? Pero yun nga, basta chinita, Lods, okay na ako dun. So, sa'yo mas smart. Oh, so, okay, sige. Tingnan natin. Ano yung mga comment natin? Okay, tingnan natin. Sino ba yan? Let's see. Ayan, sabi naman ni Ma'am Christine, pag smart ang partner, he can communicate well, solve problems, make wise decision, and build a stable future with me. Physical looks may fade, pero sana hot tapos smart. O, di ba? Parang parehas kayo ni Ma'am sabi ko Christine. kanina eh. At Hot yun, tsaka smart. parang ano, no? 2-in-1. Sana meron talagang ganun eh. Anyway, Sabi naman ni Gailey, hi Gailey, hi Kuya Raw. Gailey, kumusta ka? Miss ka na namin. At sabi naman ni Sir Christopher Rojas, hi Sir Chris. Sabi niya, ang dating dilemma yung nag-invite ka for a date tapos ang dami ng order ng ka-business din. Gusto ka mag-take out. Yung pala yung problema mo, ano? Actually, totoo nga yun, ano? Di ba pag ikaw yung nag-aya, dapat ikaw yung manlilibre? Oo. Oo. Pero Okay, puwera sige. na lang kung sasabihin mo na, uy, libre mo naman ako. Diba? Kung may usapan. Kapal naman ang mukha mo. Uy, kain tayo, libre mo naman ako sa labas. Kapal na mukha mo nun, ah. Masubukan nga yan sa pinsan ko. Sinong pinsan ba yan? Wala, yung mga nandyan lang. Yung sa gilid-gilid lang? Mm-hmm. Ala, Yes. mukhang may pera ngayon yan eh. Sana nga, mabasa pera Paano ko. nga? Sige, pag-usapan natin, paano nga kung ganon? Kunyari, budget lang yung pera mo, pas sinaya mo siya, kaso, ang dami na in-order. Ay, ako, mag-ano na ako nun. Sabihin mo ba o hindi? Anong tawag doon? Tatakbo na ako nun. Oh, takbo. Ay, hindi. Kasi, siguro, sasabihin ko siya properly na, well, look, ganito lang yung budget ko. Maybe we can split the bill 70-30, 60-40. Kasi, okay. limited lang din kasi yung dinala ko and unexpected pala na gutom ka. Paano mo? Na hindi ka pa nag-lunch sa inyo. Dapat pala nagmerienda ka muna sa inyo. Pero, paano first date? First date? Well, dapat, prepared ka kasi dapat lagi pag first date. Diba? Bagay na. Pero, ang weird naman siguro kung first date, tapos ang dami naman mag-order nung first date mo, diba? Parang feeling ko, hindi rin naman yung gagawin sa'yo yun. First date, ang dami in-order ang putya. Well, anyway, sige. Okay, may mga kakawin pa tayo dyan? Ayan, sabi naman ni Kuya Peter, hot po kasi alam ko smart na siya eh. Wow. Sana all. Pedro, bala ka dyan. Sana all. Sabi naman ni Boss Beron. Hello, guys. Boss Beron, kumusta ka? Hi, Boss Beron. Kumusta kayo dyan? Okay. Ito, pag-usapan naman natin itong next topic. Kasi medyo, siya intriguing. Controversial ba, no? Controversial. Okay, ano yan? Ang next topic natin, ang next dilemma natin ay funny versus reliable. Okay ka naman. Funny or reliable? Para sa akin yung reliable. Okay, bakit reliable? Kasi hindi ko naman masisikmura kung tatawanan lang namin parehas yung problema. Alam mo yun, dami yung problema, no? Puro kagaguhan lang yung pinagsasabi yung putek. Saan ka yung makakarating nun? Hindi. Diba? Wala rin eh. Dapat, kinalaman mo ng tawanan. Doon ka na lang sa mga asahan. Kasi naging ganyan na ako dati. Ako yung funny, siya yung reliable eh. Tinatawanan ko lang lagi siya eh. Yung reliable na lang. Okay. Diba? Sige, reliable kasi maasahan mo, ganon. Oo, makakasahan mo. Pwede naman akong patawa eh, pero yung parehas kaming funny. Wala, talo kami parehas doon. Buisit ka. Ikaw? Ako reliable din. Reliable. Hindi kasi, okay, gusto ko rin sa isang pag nagkaroon ako ng ka-relationship, gusto ko yung maasahan mo.
Kunyari, may mga bagay kasi na hindi mo na iniisip or hindi mo na naiisip pala. Tapos, yung partner mo, ay, maisip niya. Nakakaligtaan mo na, pero siya, Ay, nandiyan nire-remind. na. Di ba? Kunyari, sa pagkain, Mm. di ba, nakakamitan mo kumain, okay naman. Mm. Tapos, maasahan mo siya na may pagkain ka lagi pag darating siya, darating ka sa bahay. O kaya naman, kapag, Pag di ka pa nagtutoothbrush, bago matulog, paano magiging maasahan? toothbrush ka muna, Ito yung mga intrusive thoughts mo, Sorry. Yung mga ganung bagay na reliable siya, maasahan mo. Hindi. Para sa akin, ayun nga, yung sinasabi mo is, yung mararamdaman mo na may katuwang ka. Oo, yan, exactly. May katuwang ka dun sa relasyon. Dun, especially kung nag-move forward na kayo dun sa next stage na parang nagli-live-in na kayo, ganyan, di ba? Kasi syempre, as we get older, mas maraming responsibilities na tayong na-experience. And syempre, who wouldn't like someone na reliable, someone you could trust with? Diba? Pero, ang ano naman yung pairing ng funny at saka reliable. Pag funny ka ba, hindi ka na reliable? Pag reliable ka ba, hindi ka pa funny? Siguro naging lang tayo, safe lang tayo. Wow! Okay. Nag-send si Ma'am Christine ng 25 stars. Yan! Meron na tayong stars! Woo! Thank you, Ma'am Christine. Thank you, Ma'am Christine. Thank you sa pa-stars. Asahan na naman po yung iba dyan, yung pa-stars. Yes. Thank you po, Ma'am Christine. Nagulat po yung isa naming staff dito. Sabi naman ni Sir Chris. Sorry na. Sabi ni Sir Chris, hindi ko nang kailangan ng funny. Minsan, tumatawa ko mag-isa. Ano yun? Hindi ko kailangan ng magpapasaya sa akin. Kasi tumatawa ko mag-isa. Go, Sir Chris. Sabi naman po ni Kuya Peter, reliable po. Gusto ko po maging house band. House band? House band. Wow! Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Yes, I do the dishes. Wow! Iba Sipag. naman pala, house band. Sipag mo naman, Lods. Iba naman pala si Pedro. Ay, pero Ma'am Christine, maraming salamat po sa Thank you po sa pa-star. Yes. Okay. Ano ba? Ito na. Pag-usapan naman natin yung susunod na dilema. Okay. Okay. Ito. Pet lover versus kid lover. Okay. Ako na ba? Ikaw muna. Ikaw na, kuya. Pet lover, kid lover? Kid lover. Kid lover. Kasi para sa akin, kapag kid lover yung partner mo, una, pag nagkaanak kayo, hindi na problema. Diba? Tapos, pag kid lover ka, for sure, pet lover ka din. Hindi kasi kaya mong, hindi naman tiisin. Or, sige, for the lack of better term, kaya mo i-tolerate. Hindi. Pag na-tolerate, kaya mong, paano ba? Kaya mong sumakay sa mga bata, no? Kapag ganon, mas madali na sa'yo para mag-alaga ng pets. Hindi ba sila mabibigitan nun? Kasi, sinakyan mo yung mga bata. Okay. Kayang sumakay sa, kuwela ng mga bata, kumbaga. Totoo naman, di ba, yung mga bata, lalo na pag medyo mga toddler age na, they're full of nonsense. Makukulit, sinusubukan yung pasensya mo. Di ba? Wala ako kasi mahaba pasensya ko sa bata. So, ako, kid lover ako. Pag magkakaroon ako ng partner, gusto ko yung kid lover din. Okay. Gets naman. Kasi, mas madali silang kausap. Kasi nga kung yung bata, kaya mong pagtiisan, di ba? So for me, kid lover. Kasi sa pet lover, ang alab lang, sit up, ganon. Roll over, play dead. Roll over, play dead. Well, alam mo, para sa akin, kuya, yung sa akin naman, mas preferred ko yung pet lover. Bakit? Bakit pet lover? Kasi yung nanay ko pet lover kasi si mami. Tapos parang nakita ko yung alaga niya sa pusa, alaga niya sa hayop pala. Any animals, lagi niya talagang inaalagaan, ganyan, kahit papaisda pa yan, hamster, pusa, lahat. So, pet lover si mama mo? Kahit naalala ko yung elementary ako, si mami pumupunta pa ng palengke ng maaga para kumuha ng mga
alam mo yung napagputulan na ng pechay? Ay, mga gulay-gulay. Oo, Oh, mga gulay-gulay para lang pa kainin yung alaga kong kuneho. Talaga, asan yung kuneho mo? Ipatay na. Kinain ng daga. Ano? Natalo siya ng daga eh. Pero ganun po yung naglaban po sila. Pero anyways, ganun si mga guys, kung ano man yung sinabi ko, kalimutan nyo na lang yon. Pero, ayun nga, pet lover. Kasi sabi mo nga kanina, ayun nga, kung... Anyway, sige. Anyway, Pet lover. oo, yung isa mong, tawag dito, yung isa mong sinabi kanina na kung maalaga sila sa bata, Paano pag-pets? paano pag pets? Para sa akin, vice versa. Pero, paano kung maalaga sila sa hayop, di maalaga rin sila sa bata. Kumbaga, mas binaliktad lang. Parang ganun lang din. Totoo yan. Bakit ngayon? I don't know correct me if I'm wrong. May mga, ngayon, lalo sa mga Gen Z, kapag magka-live-in na sila or, alam mo yan, bago sila mag-anak, nagka-try sila mag-alaga ng pet. No? Para yun yung kanilang, yun yung kanilang, tawag dito, ayun yung kanilang, trial stage? Training grounds. Para pag nagkaroon ka ng anak. Yes, kung ano bang mangyayari sa inyong Pero dalawa. ako kid lover talaga. Okay, gets. Anyways, sige nga po natin sa ating mga comment. Ayan, may mga nag-comment, ang haba-haba. Ayun, sabi ni Miss Carmela kay Kuya Peter, papayag ka ba na maging house band? Wow. Sino tong Carmela na to? Isa sa ating mga magandang candidate from Catwalk. Hi Yes. Carmela. Hi, Carmela. Anong pwede yun? Carmela? Rojas? Carmela Rojas. Hi, Pinsan niya si Sir Carmela. Chris. Sabi naman ni Sir Chris ay... Ano? Okay, congrats daw. Sabi ni Derek Rodel kay Ma'am Christine. Ma'am Christine, congrats po ulit. Thank you po sa pa-stars. Okay. Ayan. Sabi ni Sir Chris, kapag business-oriented kasi kayo ng partner mo, medyo mahirap kapag pet lover. Mahirap mag-quality time together kasi you're obliged to be at home agad unless may someone to take care of your pet. But in some cases, kasi minsan yung partner mo naman gusto lagi kasama yung pet. Kumbaga nandun yung sense of responsibility. Okay, sige. Kung kanino mapupunta yung sense of responsibility. 'Di ba? Kung dun ba sa male, sa female. Anyway, yun sa sinabi Sir Chris. Anyway, kasi ang isip ko naman, kapag may responsibility ka na hindi mo maiwan yung pet, paano pag anak ka na? Ay nga eh. Hindi. Ganito na lang, Sir Chris. Kung business-oriented kayong dalawa. Huwag mo na kayo mag-anak tsaka mag-pet. Yun lang yun. Hindi kasi may ano ka na eh. May pera ka na nun pang pangkuha ng someone na, alam mo yun, caregiver, di ba? Basta yun. Okay. Sabi Sabi naman ni Ma'am Christine. Sabi naman ni Ma'am Christine, since most of us prefer to have a family and eventually have kids, it's better to be someone who loves kids. Because you can be sure you'll raise your own with love and care. Tama. Pero sa generation ngayon, lalo mga Gen Z, parang mas konti na ang gustong magkaroon ng kids dahil sa hirap ng buhay and economy. Totoo naman. Actually, merong recent study na gawa, hindi lang Gen Zs, pati millennials. Pero alam mo, to be honest, it's hard raising both. What? The kid and the pet. Okay. Sorry. Okay, bakit? Kasi ang mahal rin ng Oo, sa Ang mahal rin ng cat food, dog food. Diba? Tapos yung pusa mo, minsan walang pakialam sa'yo. Oo. Kung isda naman na alagaan mo, di ba, hindi mo Yung naman... mayayakap. hindi ka rin naman sure na bibigyan mo siya oxygen. Kasi sa kuryente, di ba? Oxygen yan, di ba? Yung inaano sa Okay, Carlito. Sige. Ang dami. As in... Totoo naman sinabi ni Ma'am Christine. Ang hirap nga naman ngayon, lalo na kapag, pagpapanganak. Di ba? Hindi naman lahat na, sa mga public hospital. Pagpapanganak, tapos yung pagpangkain,
Pangtustos mo, Pagtustos mo, pandamit, tapos pag nag-aral. healthcare, Di ba? So, education. tama din naman si Ma'am Cristiano. Kaya kung talagang gusto mo mag-anak, kailangan ready ka at financially capable ka. Mm. Ayun. Okay, ano pa? Ano pa Okay, dito? sabi naman ni Miss Carmela, hello Direk Rodel, handa ka na bang manggulo? Handa ka na bang magulo ang buhay mo bukas? Bakit naman meron bukas? Anyway. Anyway, sabi naman ni Mami Ray, ang lalim naman ng pag-isip-isip mo, nak, kay Leb, sa comment ni Sir Chris. Sorry na, hindi kasi isip ko, paano? Anyway, o tapos, di ba paano pag, kasi kung pet, pwede mo iwan paano kung pusa. Ay, o nga pala, Miss Carmela, good luck po pala sa competition nyo for tomorrow. May competition daw pala sila. May competition. Competition act. Pre-competition activity. Okay. Yeah, pre-competition activity. Ayun. Okay. Good Alam mo luck. kung saan sila anong pinagkokompitan nila? Pinaglalabanan nila yung Independence Day bukas. Kasi may Independence. Ayun nga pala, nakalimutan ko yun. Alam mo, it's Happy Independence Day po sa mga bukas. Bukas. Oo nga pala, Independence Day bukas. Lalabas na naman yung RP fanfic ba yun? RP 612? Alam mo yun? What's that? What are you talking about? Hindi niya alam yung RP 612? RP 612? Hindi. Rated SPG lang yung alam ko eh. Hindi, RP. Basta hanapin nyo na lang bukas. Lalabas Okay, na guys. marami. It's for you to find out. Oo, RP 612 fanfic. Sa'yo niya. Okay. Ayala. Pag-usapan naman natin ang susunod na topic or dilemma. Okay, go. Eto na. Romantic versus practical. Ikaw naman. Ako naman? Okay, ako naman. Mas pipiliin ko yung Romantic o practical? mga practical. Okay. Bakit? Mas practical. Kasi, syempre, for me, nandun pa rin ako sa situation na, alam mo yun, sabihin na natin, I can't really give my best pagdating sa, ayun nga, sa mga dates, sa pag-treat ng isang tao na kung paano ko siya gustong i-treat ng tama. Syempre, mas pipiliin ko muna yung practical. Lalo na kung, we're in the same page. Na, okay, nagigets kita, Charles, wag muna natin, gawin to, pagplanuhan na lang natin next year. Kasi kumbaga, doon, sa pagiging practical, dyan na rin na natetesting yung yung pag-strategize nyo, pag-planning nyo, kung paano nyo i-execute yung mga bagay na gusto nyong gawin together. Pero kasi yung sa romantic, well, sabihin na natin na hindi siya ganun parang on the same level pag pinagko-compare romantic sa practical. Pero sa romantic kasi, alam mo yun, andun lagi yung efforts mo and whatnot. Pero, parang what's there to prove kung nagawa mo na siya once, twice, or every month. Di ba kung palagi kang romantic, parang parang over naman yun. Siguro it's good to be romantic once in a while, pero yung palagi kang romantic, for me, hindi siya parang hindi ko trip yung ganung vibes. Okay. So, pero pinili mo practical, pero gusto mo rin minsan parang Gusto ko practical kasi ayun nga, nandun ako sa stage na medyo practical ako. Like, we're on the same page. Okay, hindi. Ako si romantic. Okay, kasi for me kasi hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki para maging romantic. Okay. Yun yung sa akin. Kahit yung mga simpleng bagay, di ba? Yung kahit pagluto ka lang, okay na sa akin, romantic na for me. That's romantic for me. Basta tayong dalawa, magkasama tayo kumakain, sabay tayo kumakain, nagkakwentuhan, gano'n. Kasi kung practical, okay lang naman din yun. Sa bagay yun, kung tutusin, paano yung pagiging practical nyo, no?
Like, nandun yung sinabi mong effort sa pagiging romantic. Like, you don't have to uh, have that certain, Grand gestures. grand gestures. Pero, pag sinabing practical, sa tingin mo? Okay lang naman yung practical. Like, siguro, kunyari, instead of celebrating this, or kunyari, celebrating Valentine's, marami naman tao sa labas, wag na. Mm. Ganon. Pero kasi, if you're romantic, you could Find some ways. na hindi na kailangan makipag-anuhan sa mga maraming tao sa labas. Diba? Do it in your house, set up a projector, magluto ka, yung mga ganun bagay, di ba? Okay. So for me, romantic. Romantic. Okay, gets Kesa naman. sa, ang tawag dito, practical. Sa bagay, medyo nagustuhan ko yung pinoint out mo, kuya, na hindi ka naman, pag sinabing romantic, hindi naman ibig sabihin nun, gagastos ka agad. Oo, at saka ako naman kasi, hindi ako, okay, I'm not really into grand gestures. Mas okay na sa akin yung, naalala mo to, we're gonna celebrate this, okay sa akin yan. Okay. Bonus points sila kapag kunyari, yung partner mo, gusto talaga niya, grand gestures yung gagawin sa'yo. Siguro appreciative tayo masyado, gano'n. Ayan. Pero kayo guys, ano bang mas gusto nyo? Mas gusto nyo ba yung romantic or yung practical? practical? Yan, okay. Natin. Ito, sumagot ang isang avid fan natin na si Sir Peter. Sabi niya, romantic. I am not gonna give up on love kahit na magmukha akong PANGA. Uy. Uy. Sabi mo eh. Sabi mo yan eh. Ikaw na yan eh. Do what's best for you. Ano pa? Sabi naman ni Mami Ray, for now ako, practical na lang ako. Practical. Wow, practical. Sa bagay, kasi it comes with age din, ano. Siguro pag na-reach mo na nga talaga yung ano. Parang yung certain age or certain period na hindi ka na masyadong nag-look forward sa romantic things. Kasi, alam mo, to be honest, yung sa practical, tawag dito, may naisip ako kanina, nakalimutan ko na eh. Sige, habang mo naisip mo yan, sino pa ba nandito? Ayun, basahin muna natin ang sinabi ni Ma'am Christine. Sabi ni Ma'am Christine, I think practical partners are homemakers while romantic partners are kilig-givers. Depende na lang sa mood siguro kapag may toyo, need natin ng romantic partner. Kapag gumagawa may mga importanteng life decision, need ko ng practical partner. Sabagay, tama din naman yun. Ayun, naalala ko na yung ano. Okay. Naalala ko na yung sa pagiging practical. Kasi, ayun nga, dahil kaya ako pinili yung practical, dahil nga nandito ako sa certain age na, well, hindi lang sa financial capability ko, pero syempre doon rin sa oras na meron ako. Kaya ako, alam mo yun, parang sabihin natin, effort means effort. Diba? Paglalaanan mo talaga siya ng oras, ng pag-iisip, kung paano mo ba i-execute yung plano mo na to be romantic. Okay. Diba? Pero yung practical, syempre, ayun nga, masasabi mo rin naman na kaya mong gumawa ng ways para i-celebrate yung certain moments nyo together. Oo. Okay. Anyways, tignan nga muna natin ang ating susunod na dilemma. Last na ba to? Yes, last na po ito. Okay. Bago yung isa. Last na to, bago yung last one. Okay, sige. Mysterious versus transparent. Mysterious versus transparent. Ikaw. Siguro yung transparent. Kasi may napanood ako movie, may napanood akong series na parang sobrang mysterious nung isang partner niya. So, parang ang daming problema na nagpa-pop up, ganyan, na bigla na lang lumilitaw. And hindi niya, sobrang clueless niya kung ano yung nangyayari. Sa akin, if I'm going to love someone, if I'm going to choose someone, mas pipiliin ko yung transparent. Kasi hindi lang naman kita minahal dahil sa itsura mo, mamahalin kita kung sino ka. Okay. Your wholeness, di ba? Kung ano man yung past mo, yung mga naging excess baggage mo. Siyempre, kailangan natin tanggapin yun. Hindi ka naman magmamahal ng tao dahil lang mahal mo siya dahil sa ganito. Mamahalin mo dapat kung mamahalin mo siya dahil kung sino siya.
Yan yung akin. So, transparent ang gusto mo. Mm. Well, ako naman, mas okay din ako sa transparent. Mm. No, kasi kapag, okay, may mga certain times na you love the mystery. Maybe kapag bago pa lang kayo. Alam mo, to be honest, ayoko sa mga ganyan eh. Sa Ah, confidential funds nga, inis na inis ako eh. hindi. Iba naman yun. Okay. Okay. Anyways. Di ba naman yun? Kasi di ba minsan kapag yung partner mo, pag mysterious sa simula, parang, uy, ano kaya ang gagawin niya ngayon? Mapaisip ka. Simula. Pero ngayon, mas gusto ko yung transparent na sa'yo. Nasabihin talaga sa'yo yung mga bagay-bagay. Kapag Kasi- tinanong mo, no? Kasi yun, yan, may problema ka. Mas magagawa mo ng solusyon. Kasi alam mo kung ano yung mali. Diba? Aside kapag mysterious, minsan nakakaalibadbaran yung ganun eh. Parang, ha? Sabihin mo kung ano gusto mo sabihin. Ganon. So, for me, transparent. Ayoko nung mag-iisip pa ako. Parang, uy, ang dami ko na iniisip. Iisipin ko pa iba yung... Oo, yung iniisip mo. Oo, di ba? Sabihin mo sa akin. Kung masaktan ako, hindi okay lang. Basta at least alam ko. Ay na ako ngayon. Pero siguro tanungin mo ako like few years back, mysterious. Dahil sa thrill. Oo. May thrill, di ba? Tama. May thrill. Kasi parang, ano kaya gagawin niya ngayon? Uy, ano kaya itong iniisip niya? Di ba? Parang mapapaisip ka eh. Pero ngayon, transparent na. Oo, kasi kahit nga sa gobyerno, gusto natin ng transparency Transparency. eh, di ba? Sa relasyon pa kaya. Anyways, tingnan nga muna natin ang Mga comment. ang mga comment. Okay, eto, sabi ng aking poging pinsan, sabi niya, pa-shoutout kambal, shoutout sa'yo, Boss Andre, kamusta ka dyan sa Ames? Shout out. At sabi naman ni Mami Ray, I rather be transparent kasi it's Oh. also sign of honesty. Tama Tama. naman, Mami Ray. At sabi ni Kuya Peter, transparent. Di ako manghuhula. Gusto ko straight to the point kasi lahat ng sasabihin ng magiging partner ko, papaniwalaan ko. Pero wag ka naman masyadong uto-uto. Tama. Huwag uto-uto. That's the Ito. root word. That's the magic word. Huwag uto-uto. Sabi naman ni Ma'am Bevs, transparent kasi hindi naman tayo manghuhula. Ang hirap kaya. Ang hirap-hirap manghula, di ba? Ang dami mo iniisip ngayon, putya. Lalo na sa ekonomiya natin ngayon, ang putik, wag na. Sabihin mo agad para magawa tayo ng solusyon. Okay, Anyway. eto na ang ating last na dilemma. Let's see. Okay, eto. Wild in bed or low-key in bed? Okay. Ikaw muna. Ewan ba? Wild. Wild bed. Ayaw mo ng pillow princess. Ayaw. Ayaw mo ng pillow princess. Kaya nga hot tayo kanina, di ba? Hindi, okay. Paliwanag pa ba? Siguro wag na. Hindi kasi pag wild, Kasi nga, ayun nga, sabi mo kanina, gusto mo ng thrill. oo, kapag Yun na lang. mas maganda yun, di ba? Gusto mo ng thrill. Oo, kaya wild in bed. Sa akin din. Di ba? Sa akin din. Ayoko naman yung buwi ka ng bahay, tapos pag uwi mo, kunyari, pagod ka na nga, di ba? Tapos, hindi! Hindi gusto ko yung wild. Gusto mo yung wild. Gusto ko yung wild. Parehas Ikaw, naman tayo. gusto mo yung wild. Bakit naman sa'yo? Kasi, before, na-experience ko naman yung low-key, pero iba rin kasi yung sa wild. Iba yung wild. Well, to be honest, nakakapagod minsan. Nakakapagod. Pero, sumakses ka eh. Di ba? Step Sumakses by the ka. step kayo nun eh. Di ba? Nare-reach mo yung talagang, Busit ka. ganon. Hindi kasi pag wild in bed, okay, let's be let's be mature about this. Kapag wild in bed, ang dami mo pwedeng gawin. Okay. Di ba? Ang dami niyang pwedeng ituro sa'yo na mali mo, hindi mo pala alam, di ba? O ikaw, ganun ka din naman sa kanya, pwede mo ituro sa kanya na hindi pa niya alam. Di ba? Ganun. Maganda kapag wild. Kasi ang dami mo pwedeng gawin. Okay, sige. Para sa akin, tama ka naman, kuya. Yung parang, Diba?
may masusurprise ka na lang, huy, ano yun? Uy, Mga ganun. ganun. Ah. Parang, uy, Ah. uy, Maria Clara, pero iba pala kapag ay, mga ganung bagay, di ba? Na hindi mo ina-expect, pero kapag nandun na, uy, iba pala to. Okay. Kumbaga, may surprise. Oo, diba? may element of surprise. Yes. Okay, tingnan natin ang ating mga comment. Ano bang sinabi ng ating mga viewers? Sabi ni Kuya Peter, kahit ano po, basta nasa bed. Sleeping lang, ganun, cuddles. Wow. Wah! Simple lang. Wah! Okay, sabi ni Mami Ray, hehehe, dun ako sa wild in bed. Diba? Oh. Kasi dun ka lang nagre-release lahat ng emotions mo. Wow. Tama. Sabi nga sa babae, we need to be wife, mistress, and malanding babae. Wow. Ha? White mistress. Yeah, miss na niya. Mami Ray yan. Ikaw, Mami Ray, ah. Miss na niya. Anyway, sige. Wala tayong mga comments pa? Okay, at ayun, natapos din Yan, tayo sa okay. ating mga true relationship dilemma. Ngayon, ito na yung paborito nating part at paborito rin ng karamihan sa atin. Yes, ito na ang Huwet Confession! Wild Exciting at True Confession. Confession! Ito na. Ito na yung pinaka-iintay ng lahat. Ano ba ang mga sinabi ng mga confessors natin for tonight? Para pala tayong si Papa Duduts nito, no? Ngayon ko lang na-realize. Papa Dudu. Papa Duduts, nung bata po ako. Okay, tingnan natin ang pinakaunang confession. Okay. Okay. Sabi ng ating first confessor, nakakainis na mama at papa dahil iisang kwarto lang ang nirent naming bahay. Nasa double deck bed kami, sila sa baba, ako sa taas. Akala ata ng dalawa maaga akong matulog. Tuwing 10 p.m., 11 p.m., Okay. nalangit-ngit ang double deck namin Sorry. at umuuga dahil sa ginagawa ng dalawa. Di ko alam kung paano ko sasabihin sa kanila. Okay. Alam mo, ang marerefer ko lang sa'yo kung Wild nga eh. kung naka-double deck kayo, find ways para matulog sa ibang pwesto sa bahay ninyo. Kung meron man kayong sofa, meron man kayong sala dun sa... Ganon? Nung ka matulog? Oo. O kaya, kunin mo yung mattress mo dun sa taas, dun mo ilagay sa sa tabi nila para tahimik pa rin. Oo. Kaya naman tabi ka sa kanila. Oo. Kung sa sahig ka, nandun ka sa sahig, pero hindi na umuuga yung sahig, di ba? Praktikalan lang. O ikaw, ano sabi mo, Kuya Caleb? Ang hirap naman na ito. Ano ba? Ilang taon na ba to? Wala siyang sinabi, hindi siya Ano nag-discuss. namin? Hindi, parang kung ako, ganon, feeling ko naman, isang anak ka lang, sabihin mo. Mga pwede bang Diba? medyo maging low-key muna kayo ni Papa. Ang hirap pag wild kayo, hindi ako makakatulog eh. Oo, siguro ganon. O kaya naman sabihin nyo, kailangan nyo ba ng Kailangan nyo ba ng privacy? O kaya naman kailangan nyo ba ng coupon sa Sogo? Ganon. Dahil ayun na nga yung topic natin. Ito may pahabol si Ma'am Christine dun sa usapan natin kanina. Ang gusto niya raw wild tapos ang usapan. Ha? Wild tapos ang usapan. wild. Teka nga, wild tapos ang usapan. It adds spice and flavor to your relationship. Period. Tama, di ba? Wild yung parang ganon. Anyway, yun, siguro kung ako lang naman yung anak nilang dalawa, sabihin ko na. Na parang, naman, Ito na yun eh. labas muna ako, gano'n. Oo. Mami, bibili lang ako sa labas. Bibili lang ako balot sa Kapenoy. Gusto nyo ba? Gusto nyo magpasabay? Anyway, sige, ating second confession. Okay, ang ating second confession ay, let's see. Hi. I watch your podcast once. Nakakatuwa kayo. Bale, gusto ko lang i-share sa inyo about my current situation. I am in a long-term relationship with my GF for 3 years. Okay. Okay naman kami. We are both graduating in college, pero may problema ako.
Since magkaiba kami ng school ng GF ko, di kami palaging magkasama. Though, we always make time during weekends para magkita or kapag hindi busy, pero hindi talaga kami madalas makita. I have a thesis partner. Actually, napakasimple niya. Hindi siya head turner at kasing ganda ng GF ko, pero napakabait at napakatalino. Ewan ko ba? Siguro dahil palagi kaming magkasama, napo-follow ako sa kanya. Ito ang nangyari, ito na ang problema ko. Nasa point ako na di ko na alam kung anong gagawin ko at kung sino ang pipiliin ko. May nangyari na sa amin ni thesis partner ko. Twice na minsan mag-overnight kami dahil sa tinatapos sa aming papers. Di ko alam kung alin ang tatapusin ko ngayon, ang 3 years relationship namin ni GF or ni thesis partner. Thank you, sana mapansin ang aking message. Alam mo, ang masasabi ko sa'yo, tapusin mo yung thesis paper nyo. Para graduate ka na. Okay. For me, tama ka doon. Tapusin. Una, tama. Tapusin nyo muna yung thesis. Ang hirap, no? Tapos paano mo sabihin dun sa ano mo, sa GF mo na may ibang, paano? Sabihin mo ba sa GF mo na na-fell out of, hindi yan yung sinabi ko, na-fell out of love pa siya dun sa sasabihin GF niya, mo. alam mo kung sasabihin niya? Baby, na dun sa research paper ko, nalaman namin na medyo highly correlated pala kami nung thesis Wala ka partner dyan. ko. Hindi. Pusit ka. Hindi. Kasi alam may nangyari pa sa kanila nung thesis Pero partner. that's cheating parang mahirap i-tolerate ang cheating. Pag nasa relationship ka, stay focused on your relationship. Wala pa yung magagawa doon. Though, dapat, sana sa susunod, huwag nyo nang gagawin yun. Kasi mali. Cheating yun. Mali yan. Mali yun. Huwag gagawin yun. Pero dahil nandito na tayo, for me, umamin ka. Saan? Doon sa Sa GF? girlfriend. Sa girlfriend. Umamin ko sa girlfriend na may nangyari sa'yo, na fell out of love ka kasi LTR kayo. Alam mo yun? Ngayon, kung yung GF mo, gusto ka pa din after that, ay ba yun? Oo, maging swingers kayo. Ha? Parang... Swingers? Oo. Ay, hindi. Ano yung Monogamous? monogamous. Ayun ba yung more than Hindi, poly yun. Polyamorous. polyamorous? Yung Kapag- monogamous. Isa lang. Isa lang. Mono. Okay. Di poly, more than one. Oo. Di ganun. Parang poly. Parang si Bugoy na koy-koy ka, di ba? Sino? 2 wives, what a life. Yung 2 joints, supposed to ng 2 joints. Tinan mo, sinasabi mo yung 2 joints, hindi mo alam Pero si Bugoy kasi, minsan dalawa yung girlfriend, tatlo, tas okay dun sa girlfriend niya. Ay, okay. I mean, Anyways. yun. Sabihin mo, mamin ka, tapos, kapag tinanggap ka pa rin niya, doon ka. Tigilan mo na yung isa. Hindi, tanong mo rin kung open-minded ka ba? Ay, sa kanya yun, ha? Oo, Sa kanya yun. Kung okay ka sa polyamorous relationship, go. Kung hindi, ayun. At saka, alam ba nung thesis partner mo, di ba, na may girlfriend karelasyon? ka? Oo, di ba? Ang sakit nun kung alam din niya, no? Mamaya, hindi niya pala alam, kabit pala siya. Di ba? Mahirap yun. Mas masakit yun kasi parang, naging kabit ka, hindi mo alam. Anyways, ang sabi naman sa ating comments ay, sabi ni Kuya Daven, tama, unahin mo muna yung papers pag graduate na. Sayang daw. Ay, Daven. Sabi ni Ate Bebs, thesis paper para makagraduate. Wow. Ano pa? Okay. Team thesis paper daw si Kuya Daven. At sabi naman ni Ma'am Christine, Happy Independence Day bukas sa mga lumaya at nagpalaya at papalayain na. Bye-bye. See you next week mga kuis. Bye-bye po, Ma'am Christine. Okay. Eto. Ano ba may susunod? May ano pa ba tayo? Wet confession number 3? Tignan natin. Ano pa ba? Okay. Wala na pala tayong wet confession. Okay. That wraps it. Yes. Wrap it up. Up it wrap. Okay. Pero before we end, no, guys, maraming salamat po sa pagnood sa amin sa live po namin kahit po na late kami nag-live or unyari. At syempre, gusto ko ulit namin pasalamatan ang aming mga sponsor, ang aming sponsor which
is... Hesenea Aesthetic Clinic. Yes, at guys, matatagpuan niyo po sila sa Shaw Boulevard, Mandaluyong at sa... NS Amoranto QC. Ayun. At guys, gusto ko po ulit i-promote ang acting workshop ni Direk Yes. Rodel Mercado. Guys, dito po ako natuto. Dito po kami ni Kuya Caleb natuto mag-acting. Paano namin natutunan yung units and bits, paano pagbitaw. Lahat. Oo, Oo, lahat kung talaga. paano ka maging artista. Yes, all Ah. thanks to him. Guys, kung gusto niyo pong matuto, ano lang po to, June 28 to July 27. Oh, Yes. Every Saturday and Sunday Saturday. lang, 'di ba? 2 days lang per week and 6 hours per session. Kung gusto niyo pong malaman ang iba pang mga detalye, you can just message us on our page para po malaman pa ang ibang information. And At also, syempre, on Sunday, June 15, ang ating Catwalk Philippines 2025. Kami po ang mag-host niyan. Ito sa SM Skydome North EDSA. yun. Yeah, 5 p.m. Yes, Parang- the gates will open at 5 p.m. Alam mo, to be honest, parang Ano? pine-prepare ko na yung sarili ko mentally. Yan ah. Kasi this is my first time hosting an event, Mm. tapos dun pa sa Skydome. Oh, yes, tama. Yes, at syempre guys, abangan nyo po kami at syempre yung mga performers po namin si Cloud7. Yes, at of course, abangan nyo po ang nagagandahan at nagwagwapuhan ng mga kandidato. na maglalakad po sa catwalk. At kami nga, bukod sa amin dalawa po, kasama rin namin si Miss Angela Ocol, ang Miss Tourism. Yes, eto, ano na Manila. yan ha? Sunday na yan guys ha? Abangan nyo. Yes, kita-kits po tayo dyan. Kung gusto nyo namang manood, you can also message us on our page para po mag-avail ng Ng tickets. tickets. Yes. And of course, gusto ko rin po sanang i-promote and i-plug ang mga iba pang shows na meron po kami every week. Okay, ang first po ay Chikahan with Mami Ray every Monday. 7 p.m. Yes. At syempre, up top, Down low, every Wednesday, 7 p.m. 7 p.m. At of course, wag natin kalimutan ng Coffee Chat with the Ven. At 7 p.m. din po every Thursday. Yes, ayun. Kuya, ikaw, gusto mo bang i-plug or i-promote ang iyong Facebook, Instagram? Oh yes, you can follow me on Facebook. It's Caleb Alvarez. And on Instagram naman at TikTok, it's Caleb Alvarez 96. Alright. Ikaw naman. Sa akin naman po guys, you can add or follow me on Facebook, Charles Dion. And sa Instagram po, 143thecharles. At syempre, wag nyo pong kalimutang i-follow, like, at share ang ating mga social media accounts. Of Yes. course, nandiyan ang Facebook page ng Ignis Novus Artist Management at ang First Son, Son Production. Production. Yes, meron din po kaming IG. Ang pangalan po ay First Son Production. At syempre, ang YouTube, First Person Son. Creatives. Yun. At ayun Yan. lamang po mga kaibigan. Sana po sa mga bumabiyahe kanina. Nasa bahay na kayo at ligtas. At sana, kung kumakain pa rin kayo hanggang ngayon, Sana masarap ang inyong ulam. Yun. Yun guys, see you again on Wednesday. Thank you so much. Maraming Thank you salamat po. Muli, ako si Charles Dion. Maraming Alvarez. Download. Bye guys. Maraming salamat po. Next week po talaga 7 p.m. na. Promise. Bye-bye.